Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Curly Discaya, dinala na sa ospital upang sumailalim sa surgery. Yan ang MBC TV Network News, ni Raymond Dad Paas. Dinala na sa isang kilalang ospital ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya para sa isasagawa sa kanyang operasyon sa balikat. Sakay ito ng ambulansya ng Senado at may escort na motorcycle riders mula sa Philippine National Police. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza, pinayagan ng liderato ng Senado na manatili si Discaya sa ospital ng hanggang 7 araw. Ngunit kung makita ng mga doktor na maaari na itong lumabas ng ospital ay maaari na itong ma-discharge ng mas maaga at sa Senate Detention Facility na siya magpapagaling. Sabi ni Mendoza, mahigpit pa rin ang seguridad na ipatutupad kay Discaya habang naka-confine sa ospital gaya ng ginagawang pagbabantay sa kanya sa Senado dahil may kasama itong bantay mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms o USAA. Sabi niya, ang advice naman ng doctors niya, ano siya, siguro 4 to 7 days na magsistay sa hospital. Pero kung maayos naman yung ano niya, ano siya, kahit mga 5 days pwede siyang bumalik dito sa Senate. Si Curly Discaya na lamang ang natitirang nakakulong sa Senado sa mga inakusang sangkot sa flood control anomaly. Ang kanyang asawa na si Sara Discaya ay nakapit na sa Lapu-Lapu City Jail, Cebu matapos lumabas ang warrant of arrest nito kaugnay ng umano'y 100 milyong pisong Coast Flood Control Project sa Davao Occidental. Si Engineer Henry Alcantara na dating District Engineer ng Bulacan 1st Engineering District ay natanggap na sa Witness Protection Program habang sina Bryce Hernandez at JP Mendoza ay nailipat na rin sa ibang bilangguan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 7 pulis, sugatan sa girian sa Labor Day Rally sa Maynila. Kinundena ng Philippine National Police ang pananakit sa 7 pulis matapos ang insidente ng girian sa isang rally sa Maynila kahapon. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang sa inireklamo ang pananakit at pagnanakaw ng cellphone mula sa mga tauhan ng kapulisan. Aniya, iimbestigahan ang insidente at papanagutan ang mga sangkot. Isa sa mga tinukoy na sospek ay isang rallyista na umano'y biglang nanuntok sa isang pulis, na nagresulta sa skull at wrist injury. Siya rin umano ang sangkot sa pagkuha ng cellphone ng isa pang pulis. Sinabi ni Tuanyo na hihintayin munang matapos ang aktibidad bago magsagawa ng formal na hakbang at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga sangkot. Inalmahan naman ng kilusang Mayo 1 ang naging paratang ng PNP. Sa kabila ng insidente, sinabi ng PNP na sa pangkalahatan ay naging mapayapa ang mga isinagawang rally sa Maynila at naipatupad ng kapulisan ng maximum tolerance sa buong operasyon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.